Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay naglabas po ng pahayag ang isang Shiba Inu admin na wala raw po siyang ugnayan or koneksyon sa mga ibang mga NFT projects na nagsisilabasan dyan. Ayan, kaya mag-ingat po tayo kasi ginagamit po kasi nila yung mga pangalan ng mga kilalang mga Shiba Inu admin. Yan, mga admin, mga kilalang mga team developers diyan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay Shiba Inu community member and Telegram group admin and community manager Ragnar Shib took to X to denounce any forms of affiliation to some NFT projects publicized under his name. Ayan, meron pong mga ibang mga tao dyan na gumagamit ng pangalan ni Ragnar Shib. Ayan, si Ragnar Shib at syempre yung mga iba na ring mga team developers dyan ng Shiba Inu. Ginagamit nila yung kanilang pangalan para gamitin sa kanilang mga inilalabas na mga NFT projects. Pero ang katotohanan ay wala pong ugnayan pala ito sa mga team developers ng Shiba Inu na katulad ni Shib. Ibang tao pala ang nasa likuran ng mga NFT projects na ito. Kaya yan, nagbigay po ng babala lalong-lalo na si Ginoong Ragnar Shib dito kasi siya po talaga yung maraming mga projects na NFT projects ay may maraming mga NFT projects ay inuugnay po nila yung pangalan ni Ragnar Shib dito. Kaya yan, isa po itong babala. Hindi po ibig sabihin na kung pag may nakita po tayong mga NFT projects dyan na nakapangalan si kay Ragnar Shib ay hindi ibig sabihin na sa kanya nakaagad ito or meron siyang kaugnayan dito or koneksyon. Kaya yan, mag-ingat po tayo. Ragnar felt the need to caution the community as the proliferation of projects on Shibarium might see some fraudulent ones makes their emergence as well. The developer tasked Shib community members to do the research and understand he maintains no affiliation with some of these projects. Ayan. Kailangan daw po na tayo ay mag-research at talagang intindihin po natin. Ayan, yung mga projects dito kay Shibarium kasi may mga fraudulent na rin dito. Hindi ibig sabihin na lahat dito ay talagang mga legit at talagang mapagkakatiwalaan. Mayroong meron mga peke na rin dito nakagagawan ng mga taong gusto lamang naman loko. Kaya ayan, sabi ni Ginoong Ragnar Shib dito ay kailangan talaga natin munang mag-research at yan, intindihan natin ito bago natin pasukin ang isang project. Yan po ang aktual na statement dito ni Ginoong Ragnar Shib sa kanyang X handle. We invite all projects to build on Shibarium and everyone is welcome. But I just want to clarify that I am not related to some NFTs being done about Ragnar in Shiba. In Shiba. Just that everyone, just do your own research and know I am not related to it. Yan. Alamin lamang po ninyo, mag-research lamang kung meron po kayong nakita na isang NFT project at parang nakikita nyo rito na parang inuugnay yung pangalan ni Ginoong Ragnar Shib. Ayan, kailangan ninyong magsagawa muna ng research. Patunayan ninyo kung talagang ito ay may koneksyon kay Ginoong Ragnar Shib. Kaya, ayan, not revealed. Ayan, may pinost siya dito, Ragnar Shibarium came to disrupt and change the DeFi world. Shiba Inu team on community safeguards. Ragnar's disclosure aligns with the commitment of the Shiba Inu team members to guide the community on how to navigate its fast-growing ecosystem. According to Ragnar, everyone is welcome to build applications on Shibarium, keeping with its
key design as an open ecosystem. Ayan, lahat daw po ay pwedeng mag-build ng application dito kay Shibarium ayon kay Ragnar. With the ecosystem growing as envisaged, the SHIB team has doubled down its effort to sensitize its community from hackers to cases where users need to be aware of bug-related issues on Shibarium affiliated platforms. Ayan. Ginagawa naman po nila ang kanilang lahat ng kanilang makakaya para ma-prevent ang mga hackers, ayan, na para lokohin ang mga users. Ayan. As reported earlier by the Crypto Basics, Shiba Inu's lead developer, Satoshi Kusama, also sounds alarm on fake tokens making the rounds in the ecosystem. In one of these instances, Kusama warned users not to purchase Bone and Leash on Papinet. Ayan. Shibarium's testnet before it launched on the mainnet months later. Ayan. Nagkaroon din po ng mga issue yung may mga gumawa ng mga peking token dito kay Shibarium. Ayan, kaya ang ginawa ni Ginoong Satoshi Kusama ay naglabas po siya ng mga babala, mga warnings sa lahat ng mga users. Ayan, kasi may mga gumawa ng mga peking token na katulad ni Bone, Leash, ayan, dito kay Papinet. Ayan, ito po yung testnet ng Shibarium noon. Ayan, yan po yung una nung hindi pa nailalabas sa mainnet ang Shibarium. Warning that the tokens on Papinet are not real, Kusama also highlighted the need for due diligence for all community members at that time. And caution beyond scammers. Though protecting members of the Shiba Inu ecosystem from scammers is one of its key goals, ensuring users responsibly embrace Shibarium is also a major task before the core team. Last week, marketing strategist Lucy Shibarium outlined how to burn SHIB tokens. Yan naman po yung pagsusunog. Rather than burning SHIB on Shibarium, Lucy advocated bridging the SHIB back to Ethereum and then sending the token meant for burning to the designated dead wallet. This model will not only ward off existing arguments, but it will ensure real SHIB enters the dead wallet. Yan. Ito naman po yung tungkol sa pagsusunog. Kung saan sabi ni Madam Lucy na kung pag magsusunog tayo ay mas magandang ibalik natin yung ating Shiba Inu token sa Ethereum network bago natin ito i-send sa dead wallet. Yan, sa pamamagitan nito ay mas nakakasiguro tayo na talagang masusunog ang Shiba Inu token na gusto nating sunugin kumpara sa susunugin natin ito sa layer 2 network kung saan ay ang Shibarium. Ayan, judging by the success of Shiba Inu to date, one thing remains visible. The consistency of the team in warning against bad actors has served to trigger a sense of security consciousness among community members. Ayan. Marami na pong pinagdaanan ang Shiba Inu at marami na siyang mga nailabas na mga tagumpay. At diyan sa kanyang malayo na yung kanyang nalakbay, mga developments sa sobrang dami niyan ay yan talagang mula sa pagiging meme coin ay ayan, hindi na po natin masasabi na si Shiba Inu ay isang meme coin. Yan, pero ayan, sa kanyang sobrang daming developments at utilities ngayon ay meron daw pong isang bagay na hindi po nagbabago dito kay Shiba Inu. Yung tuloy-tuloy pa rin po na pagbibigay ng babala ng mga Shiba Inu team sa lahat, sa mga users, sa mga investors, yan, kung paano iwasan yung mga scammers at saka yung mga hackers dyan para ayan, maprotektahan po tayo bilang mga investors at supporters ng Shiba Inu. Kasi syempre kung wala po talaga tayo, sabihin natin na tayo mga user ay mga investor din po ng Shiba Inu ay nahack po tayong lahat. Marami po sa atin ang nahack or na-scam. Ay syempre malaking impact na rin po yan para sa kanila. Kasi parang madidisappoint po tayo or parang mawawala na tayo ng gana na suportahan or magpatuloy na mag-invest dito kay Shiba Inu dahil sa nangyari sa atin. Kaya ang kanilang ginagawa ay talagang tinutulungan nila tayo para maiwasan natin na mahulog sa mga scammers na ito or tsaka mga hackings.
Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.